pong wini-welcome ang lahat ng narito at nakikisa, bibigay ng kanilang suporta para sa ating programa. Tayo po ay magpapadinig, mga halampag upang manawagan ng kapayapaan at ng justisya. Ako po si Sara Elago, ang inyong magiging tagapagpadaloy ngayong umaga. At upang simulan ang ating programa, sama-sama muna natin sigaw. Rise for peace, fight for justice. Rise for peace, fight for justice. Rise for peace, fight for justice. No to war, no to war, no to war. Rise for peace, fight for justice. At ngayon po, upang simulan ang ating programa ngayong umaga, tinatawagan natin si Sharon Cabusao Silva, ang Executive Director ng ILA Pilipina. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po kami ngayon sa makasaysayang lugar, malapit sa Intramuros, malapit sa Japanese Embassy, dito sa Rojas Boulevard, dito sa Malate, na siyang naging isa sa pinakamalupit na teatro ng gera noong panahon ng World War II. Marami po sa ating mga comfort women ay nakulong o naging mga comfort women sa ilang mga garrison sa paligid ng lugar na ito. Ngayon din po ay ginugunita natin ang International Women's Month o ang pandaigdigang buwan ng kababaihan. Kaya kami sa pagkakataong ito ay inuulit namin at isinisigaw namin muli ang aming panawagan para sa hustisya, para sa lahat ng mga naging biktima ng military sex slavery ng mga Filipino comfort women noong panahon ng World War II. Nananawagan din kami sa kasalukuyan ng aming pagtutol laban sa panghihila sa atin o pagkakaladkad sa atin sa gera ng US at Japan at ng ating mismong gobyerno. Ayaw na natin ng gera tulad ng gera na nangyari dito noong World War II. Sa pagtindi ng tinatawag na military conflict sa pagitan ng US at China, ipinanawagan namin na dapat mag-adapt ng isang independent foreign policy ang ating gobyerno. Huwag tayong isama sa gera, huwag buksan ng ating bansa sa mas marami pang mga US military bases dito. Huwag nating pahintulutan na dumating na naman ang mga sundalong Hapon dito sa ating bansa para magsagawa ng mga military exercises. Hindi pa nga sila humihingi ng totoong pagtawad o kapatawaran para dun sa kanilang ginawa noong World War II. Narito na naman ang mga tropang Hapon upang magsagawa ng mga military exercises dito sa ating bansa. I-develop din daw ang kanilang capacity para sa missile technology, na para sa kanilang capacity for counter-strike sa anumang bansa na napiperceive nila bilang isang security threat. At ang mga armas na yan ay dadalhin dito sa ating bansa. Tayo ay magiging imbakan ng mga armas militar. At maaaring ang mga armas militar na yan ay magamit din sa ating mga mamamayan sa kinalaunan. Ayaw po namin, tinututulan namin ang pagkakaladkad ng US, Japan, Philippines sa ating bansa sa muli na namang prospect ng gera o military conflict dito sa ating bayan. Kaya sa okasyon na ito, sinisigaw namin muli ang aming panawagan na tayong lahat ng mga mamamayang Pilipino ay tumindig para sa kapayapaan. Tutulan natin ang mga gera ng pananalakay o pangingialam dito sa ating bansa. Ipaglaban natin, tinatawagan natin ang lahat ng mamamayan at ang lahat ng mga makabayang congressman natin o kung sino man na nasa ating gobyerno. Tulungan ang ating mga Filipino comfort women na ipagwagi na ang napakatagal ng kahilingan para sa hustisya, para sa mga Filipino comfort women. Rise for peace, no to wars, justice for Filipino comfort women. Maraming salamat po.
Maraming salamat sa Lila Pilipina. Muli, atin pong sama-sama na ipanawagan. Rise for peace. Fight for justice. No to war. No to war. Rise for peace. Fight for justice. No to war. No to war. Ngayong umaga din po, kasama natin na nagbibigay ng suporta at pakikiisa ang Flowers for the Lolas campaign. Nananawagan pa rin ng justisya para sa ating mga Filipino comfort women. Kaya naman po ngayong umaga, kasama din po natin si Lola Estelita D upang magbigay ng kanyang pahayag ngayong umaga. Magandang gabi sa atin lahat, sa lahat ng mga preso, sa lahat ng mga media, kami mga Lila Pilipina, nawagan na ayaw namin ng Diyos. Dahil kung may tira, ang nangyari sa amin ay mauulit pa ulit sa bago nila. Kaya nanawagan kami. Nanindigan kami na ayaw na namin ng tira. Kailangan, paano natin ang presidente na huwag siya magpapakalaskad sa mga US at saka sa mga Japan. Dahil ang Japan, ang kaninang katungkulin sa akin, hindi pa nila nasasagot. May hingi sila ng tawad sa sulat lamang, hindi sa publiko. Kailangan namin ang publiko na maghingi ng tawad. At ngayon naman ay nasali na naman sila sa gera. Kaya tinutula namin na ayaw na namin talaga ang gera. Ang gerang atrasyon ay mahirap. Malapit ka sa atin dito ang China. 10 ba lang sa atin, patay na tayong lahat. Eh ayaw na namin ang gera. Maraming salamat po. At ngayon po pakinggan po natin, ang kasama rin po natin si Lola Narcisa Claveria para po umawit ng awit at panawagan ng mensahe ng ating mga Filipino comfort women. Kakanta mo. Sige. Sandali. Sige, puntahan kita dyan. Ongoing yung event dito. Itong awit na ito ay awit yung sige po. May helmet? May helmet? Sige. Sa anong abon, panahon ng Panginoon. Dahil hirap ang buhay ng pagkukuman, tinitiis na ang lahat, ang mga kahirapan. Ang aking pinagdana, natutulog sa simyento, walang banig na higaan. Ang buhay na aking kinis sa kamay ng sundalong Hapones ay hirap ang buhay ng tungkuman. Natutulog sa simento, walang banig na higaan. Ang dapat ating ipagsigawan, itigil ang mga aligmaan. Mahirap pang kurtungan,
Tama na nga. Nakalimutan ko na yung kanta ko tuloy. Okay na. Maraming salamat po, Lola Narcisa. Kahit po nakalimutan po ang ilan sa mga salita, pero hindi po malilimutan ng mamamayang Pilipino, hindi malilimutan ng mga kabataan at ng sambayanan ang nagpapatuloy natin na laban para sa hustisya. At malinaw na malinaw rin po ang mensahe ng awit at ng mga mensahe mula sa ating mga tagapagsalita na ayaw natin ng digmaan. Itigil na ang gera, ang gusto natin ay kapayapaan, hustisya para sa mga Filipinong comfort women, at kinakailangan na tayo ay sama-sama na tumindig para sa kapayapaan. Sa bahagi pong ito, tayo po ay napapakita ngayon, nakikita niyo po ngayon yung mga portrait ng ating mga Filipino comfort women, at muli, sama-sama natin isigaw sa harap ng kanilang larawan, at ngayon sa harap ng mga kasama natin sila Lola Estelita at Lola Narcisa, ang ating mga panawag. Sabay-sabay po natin isigaw, Rise for Peace! Fight for justice! No to war! No to war! Rise for peace! Fight for justice! No to war! No to war! Nandito din po ang ating mga bells na paparinig po natin ang kasabay ng ating mga panawagan para sa kapayapaan, itigil ang digmaan, panawagan para sa hustisya para sa mga Filipino comfort women. Sabay-sabay natin isigaw, Rise for peace! Fight for justice! No to war! No to war! Rise for peace! Fight for justice! No to war! No to war! At ngayon naman po iparinig po natin ng 10 segundo ang ating mga bells para iparinig ang ating panawagan sa kapayapaan. Rise for peace! Fight for justice! No to war! No to war! Rise for peace! Fight for justice! No to war! No to war! Maraming salamat po sa suporta at pakikisa para sa panawagan ng hustisya at ng kapayapaan. Ngayon naman po tinatawagan natin upang sarahan ang ating programa ngayong umaga si Cora Aguvida, ang Deputy Secretary General ng Gabriela National Alliance. Gabriela pala ito. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, ang Gabriela po bilang isang founder ng pagbubuo ng Tila Pilipinas, Pambayang Defense Filipino Women and Justice for Filipino Comfort Women. Ibinabandila po ng pambansang opisina ang kanyang mariin pong pagputol sa muli pong pagpasok ng ating pamahalaan sa kasunduan ng EDCA. Alam nyo, malungkot pong isipin na ito pong pagbubukas ng Women's Month ay nandito na po ngayon ang isang malaking US military brigade na nakabase dahil sa pag-aproba ni Marcos Jr. sa pagdadagdag ng EDCA sites sa buong rehiyon ng Pilipinas. Ito po ang unang first time na kung saan sa termino niya po ngayon ay mayroong pinakamalaking US troops at US arsenal na naka-imbak ngayon dito sa ating bansa. Dinagdagan niya pa ang mga sites ng military operations at military exercises sa Palawan, Zambales, Central Luzon, Ilocos Norte at iba pang rehiyon ng Pilipinas. Napaka-offensive po para sa mga kababaihan ang ginagawang mga ganitong pag-aproba ni Marcos Jr. sa pagpasok ng mga US military troops. Hindi po ba niya
nakakalimutan o naaalala na dahil dito po sa war aggression na ito, na hindi naman po natin alam kung para kanino ang purpose na ito, ay marami pong mga naging karahasan at abuso ang nangyari sa mga kababaihan katulad ng comfort women na hanggang ngayon ay hindi pa rin po pinapanagutan ang mga nangyari sa mga military troops ng US at ng Japan. Iniluwa na rin po ni Marcos Jr. ang lahat ng mga alaala ng mga biktimang na-rape katulad po ni Nicole, katulad ni noong 2005 na na-rape sa Olongapo City. Doon po sa kay Rowena Rawid na pinaulanan ng bala kasama ang kanyang 2 minor na edad na anak. Doon po sa Sulong kasama ang isang buntis noong 2008. At ito po si Jennifer Laude sa kanyang madugong pagpaslang doon po sa suspect na si Pemberton. Iniluwa niya po ang ganitong mga alaala na ang nabibiktima po ng karahasan dahil po dyan sa war aggression na yan sa ating Pilipinas ay itong mga kababaihan. At ang masakit pa po dito, ito po mga polisiya at kasunduan na ito ay ginagastusan mismo ng bawat Pilipino para sa pagpapakain ng libre at gastusin ng mga military troops dito sa ating bansa. Manggagaling po ito mismo sa buwis ng bawat Pilipino ng libre sa kanila na walang binabayaran. At ang dulot po nito ay matinding epekto sa krisis ng ating ekonomiya at ganoon din sa karahasan ng mga kababaihan. Kaya po, ito pong pagbubukas ng Women Month ay amin pong ipinabandera ang aming mga panawagan na no to another war in the name of profit. No to another generations of Jennifer Laude, the war-shocked women and girls, and also the comfort women. That's why we rise for peace, justice for Filipino comfort women, defend Filipino women. Maraming salamat po. Maraming salamat at dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Muli sabay-sabay natin ipanawagan, rise for peace, for justice, no to war, no to war, rise for peace, fight for justice, no to war, no to war. Muli maraming salamat po sa lahat.